Panoorin natin si Raul Manuel sa kanyang mga sinasabi kung hindi ba talaga nila kasapi yung nasa mga bibig niya. Okay, panoorin natin yung video na ito. Ng terorismo. Ang lagim na mula mismo sa gobyerno na dapat naglilingkod at nagpoprotekta sa atin. Lumalabas na ang mga pangil ng terorismo ng Estado. Sa nakaraang mga taon, naging usap-usapan ang panganib ng terorismo sa ating mga kababayan. Bukang bibig ng nagdaang administrasyon na dapat sugpuin ang problema na ito at iligtas ang mga kabataan mula rito. Naging tuntungan ito para sa paglunsad ng madudugong kampanyang kontra-insurhensya na pinangungunahan ng Notorious Task Force LCAC at para sa pagsasabatas ng terror law sa kabila ng malawak na pagtutol ng ordinaryong mamamayan sa gitna ng pandemya. Pero ang tanong, mas ligtas nga ba talaga ang mga kabataan ngayon dahil sa mga patakarang ito? Are we really safer? Kaugnay nito, Mr. Speaker, ibabahagi ko rito sa Kongreso ang isang nakababahalang ulat na natanggap ng aming opisina. Noong isang gabi, may isang Facebook page na nag-post pasado alas 8. Ang sabi sa post, and I quote, "Awareness po sa lahat. May kidnap po ngayon sa harap ng Uriwad Lati. 2 dalagang babae. Please po, wag nang lumabas." End of quote. May isa pang post mula naman sa isang concerned citizen. Ang sabi sa kanyang post, and I quote, "Mga ka-Orayon, baka isa sa mga anak niyong dalaga yung kinidnap ngayon lang sa Barangay Lati, Orayon, Bataan, sa may Uriwad. Pilit daw sinakay sa kotse." End of quote. Nakarating ang post sa ating mga kababayan at sobrang naalarma sila. Napag-alaman na ang nawawala pala ay 2 kabataang kababaihan, sina Jed Tamano, 22 years old, at Jonila Castro, 21 years old. Nangyari ang pagdukot sa harap ng opisina ng Orayon Water District, Barangay Lati, Orayon, Bataan. Ayon sa ulat, pwersahan silang kinuha ng 4 na armadong lalaki na may suot na mask at isinakay sila sa gray SUV. Makakatulong sana sa pag-alam sa konkretong pangyayari ang CCTV camera ng Barangay Uriwad Lati. Ngunit napag-alamang sira daw at hindi gumagana ang nasasabing CCTV camera. May natunton na eyewitness na nakakita raw ng pagdukot. At ilang oras makalipas ang pangyayari, nakita sa mismong lugar ang nasabing meron daw isang pares ng tsinelas at isang piraso ng sandals. Natukoy na pag-aari ni Jed at Jonila ang tsinelas at ang sandals. Sinikap silang hanapin ng mga kasamahan nila sa mga karating barangay at lumapit na rin ang mga kasamahan nila sa simbahan para magpatulong. Pero hindi pa rin sila mahanap. Bago ang malagim na insidenteng ito, may mga ulat na rin ng surveillance na isinasagawa sa 2. Ang huling text na nagawa nila ay noong isang gabi pa sa isang kaibigan. Ano ba ang ginagawa ni Jed at Jonila bilang mga kabataan? Mr. Speaker, si Jed ay program coordinator ng Church and Community Partnership Project na Turn the Tide, habang si Jonila ay community volunteer ng AKAP Manila Bay, isang advocacy network ng mga mangingisda kasama ang kabataan, taong simbahan at iba pang grupo na nais ipagtanggol ang mga komunidad na naapektuhan ng Manila Bay Reclamation. Nag-iikot sina Jed at Jonila bilang volunteers sa mga pamayanan sa coastal areas ng Bulacan at Bataan para aralin at siyasatin ang kalagayan ng reclamation-affected communities. Sina Jed at Jonila ay dating mga estudyante ng Bulacan State University. Si Jed ay Business Economics graduate, habang si Jonila pala
ay psychology major. Sila ay mga huwarang iskolar ng bayan na ginamit ang kanilang talino at talento para pagsilbihan ang mga maralitang komunidad. Pero ngayon, bigla na lang silang dinukot. Hindi po ito ang una at huling insidente ng pagdukot sa mga kabataang nagmamahal sa kapwa at sa bayan. Dumarami ang bilang ng mga dinukot na kapwa Pilipinong nagsisilbi at nag-organisa lamang sa mga komunidad. Pare-pareho po ang naratibo. Dahil sa kanilang advokasya, may makakabangga sila ng mga nasa kapangyarihan. Tatakutin sila, mamanmanan, bubuntutan, pagbibintangan bilang terorista. Hanggang sa dudukutin bigla at maaari hindi na muling ilitaw. Ang nasa likod nito, marami na ring mga lumalabas na mga witnesses o mga reports. Na ang nasa likod ay walang iba kundi mga pulis, militar, at iba pang ahente ng Estado. Kapag lumagpas sa 72 hours o 3 araw na hindi napapalitaw ang mga dinukot at nawawala, tinuturing ng desaparecidos ang mga biktima. Umusbong ang katawagang desaparecidos mula sa taktika na madalas gamitin ng mga diktador noong 1970s tulad ni na Augusto Pinochet, Suharto, Ferdinand Marcos Sr. Sa ilalim ng kanilang mga rehimen, presahang dinukot at hindi na pinalitaw muli ang mga tinarget na kumukwestiyon sa kanilang mga mapaniil at pahirap na patakaran. Ngayon po, Mr. Speaker, nasa tunguhin ang pamilyang nasa Malacanang na linisin ang kanilang reputasyon. At habang ginagawa nila yan, nagaganap pa rin at nagpapatuloy pa nga sa ilalim ng Marcos Jr. Administration ang pinakamasahol at tiranikong mga hakbang tulad ng pagdukot at pagiging desaparecidos ng ating mga kababayan. Sa loob ng more than 1 year ng administrasyong ito, meron na pong hindi bababa sa 15 o 15 katao na kumpirmadong dinukot. Bahagi po nito ay 10 natatalang desaparecidos. Bago po natin pangalanan kung sino yung 10, 3 doon sa 15, fortunately ay nilitaw dahil sa pangangalampag ng mamamayan sa ating administrasyon. Yung 3 po ay sina Stephen Tauli sa Kalinga, ang magkasintahan na kapwa kabataan na sina Arman Dayoha at Dayan Gumanaw sa Cebu. Si Dayan Gumanaw pa nga ay nakasama natin bilang panauhin sa nakaraang SONA. Isa sila sa mga buhay na patunay ng realidad ng enforced disappearances at abduction sa ating bansa. Ngunit, as I said, meron pang mga hindi nalilitaw o hindi pa napapalitaw. Kasama rito ang mga dineklarang desaparecido na nasa ating screen. Sina Elgin Mongcal, 51 years old sa Tarlac. Maria Elena Pampoza, 52 years old sa Tarlac. Ariel Badiang, 64 years old sa Bukidnon. Renel de los Santos, 21 years old sa Negros Occidental. Donald Mailen, 19 years old, Negros Occidental. Lynn Grace Martolinas, 28 years old, Negros Occidental. Dexter Capuyan, 56 years old, Rizal. Jean Rose Bazu de Jesus, 27 years old, nawala din sa Rizal. Aurelie Havana, 23 years old, nawala sa Surigao del Norte. Jennifer Binungkasan, 19 years old, Surigao del Norte. At wala man sa pictures dahil sila, yung dalawang nabanggit natin, pinakahuling biktima ng abduction, sina Jed at Jonila ng Bataan. Sa lahat po ng mga napangalanan natin, Mr. Speaker, sa 12 names ng mga nawawala pa rin, 8 doon, again, 8 out of 12, mga kapwa kabataan. Liban sa mga dinukot at mga desaparecidos, nakakabahala rin po na ginagamit ang terror law para bansagan ang mga kapwa kabataan bilang terorista at gawin silang vulnerable sa iba pang forma ng mga paglabag sa kanilang karapatan bilang tao. Kamakailan lang, pinagbintangan ng 59th Infantry Battalion ng Philippine Army bilang terorista
si John Peter Angelo Garcia o mas kilala sa palayaw na JPEG. Si JPEG ay mula sa UP Los Baños at siya ang kasalukuyang UP System Student Regent 3rd nominee. Dagdag pa, 3 leader kabataan sa Southern Tagalog ang sinampahan ng gawa-gawang complaint sa bisa ng terror law. Sina Jasmine Rubia, Kenneth Rementilla at Hailey Picayo. Tinuring sila ng militar bilang mga terorista dahil lamang sa pag-imbestiga nila sa extrajudicial killing ng AFP sa isang bata sa Batangas. Kaya, muli Mr. Speaker, ang ating tanong, mas ligtas ba ang mga kabataan ngayon? Malinaw ang sagot, hindi po. Mga kapwa ko Pilipino, Kita mo guys, lahat ng sinasabi niya ay kasapi ng Kabataan Party List yung na-recruit niya. Kasapi ng mga NPA, rebelde at komunista. Sige guys, isa-isahin natin lahat ng sinasabi niya. Sabi niya, lagim mula sa government. Wow! Pinagbintangan ng gobyerno lagim. Di ba kayo ang gumagawa ng mga lagim? Nagre-recruit kayo? Pinapakyat niyo sa bundok para magiging NPA, rebelde at komunista? Sino ang gumagawa ng lagim? Di ba kayo rin? Tanga-tanga ito. Sino-sino pala yung nagre-recruit ng mga kabataan, ng mga taong inosente, ng nagdadala ng baril, pumapatay ng tao. Di ba? Kayo? O huwag niyo pagbintangan ng gobyerno. Kayo ang gumagawa ng lagim. Yun ang totoo. At tama yung sinasabi ni Duterte na dapat sugpuin ang mga kabataan at iligtas sa kapahamakan sa inyo. Di ba? Iligtas ang mga kabataan sa inyo. Dahil kayo yung nagre-recruit, hindi yung gobyerno ang nagpapahamak sa mga kabataan, kundi kayo. Ganon, yun ang totoo, Raul Manuel. Sabihin mo pa na notorious Task Force LCAC. Sigurado ka notorious yung government agency na ang ginagawa ng LCAC ay supuin kayo mga salot, anay sa gobyerno. Di ba kayo yung ito naman notorious? Kayo yung notorious na kriminal. Kayo yun, Kabataan Party List, Makabayan Black. Kayo ni Risa Hontiveros, Franz Castro, Arlen Rosas, at ikaw, Raul Manuel. Kayo yung notorious Task Force recruit, notorious na rebelde, NPA at komunista. Yun ang totoo. Ngayon kung inosente kayo, magdemanda kayo. Ipaglaban nyo. Kasuhan nyo ang gobyerno para magkaalaman. Kaya nga binuo ang confidential fund dahil para sa inyo yan. Para ubusin kayo at tugisin kayong lahat. At ibaon sa ilalim ng buhay. Yun. Hindi naman gagastos ang gobyerno para magbintang. Naka-surveillance yan lahat. Kaya confidential gusto nyo naman ibunyag yung confidentiality ng ng confidential fund para alam nyo, para kung saan kayo makapag katagop na kayo, di ba? Yun.